Josue 13 kabanata, ang lupaing sasakupin. Napakatanda na ni Josue, sinabi sa kanya ng Panginoon, matanda ka na at marami pang lupain ang kailangang sakupin. Ito pa ang mga naiwan, ang lahat ng lupain ng mga Filisteo at Geshureo, na bahagi ng teritoryo ng mga Kananeo. Ito ay mula sa ilog ng Shihor sa silangan ng Ehipto hanggang sa hilagang hangganan ng Ekron, kasama ang 5 bayan ng mga Filisteo: Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat at Ekron, at ang lupain ng mga Aveo sa timog. Ang lahat ng lupain ng mga Kananeo mula sa Meara na dating nasasakupan ng mga Sidoneo hanggang sa Afek na nasa hangganan ng lupain ng mga Amoreo. Ang lupain ng mga Gebaleo at ang buong Lebanon sa silangan, mula sa Baalgad sa ibaba ng bundok ng Hermon hanggang sa Lebo Hamat, at pati ang mga kabundukan mula sa Lebanon hanggang sa Misrefot-Maim na bahagi ng nasasakupan ng mga Sidoneo. Sa paglusob ninyo, ako mismo ang magtataboy sa mga nakatira sa mga lugar na ito. Tiyakin mong mahahati-hati ang mga lupaing ito sa mga Israelita bilang mana nila, ayon sa iniutos ko sa iyo. Isama mo ito sa paghahati ang lupain ng 9 lahi at sa kalahating lahi ni Manase. Ang lahi ni Ruben, Gad at ang kalahating lahi ni Manase ay binigyan na ni Moises na lingkod ng Diyos ng bahagi nila sa silangan ng Hordan. Ang lupa nila ay mula sa Aroer sa tabi ng lambak ng Arnon, kasama na ang bayan sa gitna nito, papunta sa buong talampas ng Medeba hanggang sa Dibon. Umabot ito sa lahat ng bayan na pinamahalaanan ni Sihon na Amoreo na naghari sa Heshbon hanggang sa hangganan ng mga Amonita. Nakasama rin ang gilid at ang lupaing tinirhan ng mga Geshureo at mga Maakateo at ang buong lugar na tinatawag na bundok ng Hermon at ang buong Bashan hanggang Saleka. Nakasama rin ang kaharian ni Og na naghari sa Ashtaroth at sa Edrei. Si Og ay isa sa mga naiwang Refaimeo. Sila'y tinalo ni Moises at itinaboy sa kanilang mga lupain. Pero hindi na itaboy ng mga Israelita ang mga Geshureo at mga Maakateo, kaya nakatira pa rin sila kasama ng mga Israelita hanggang ngayon. Hindi binigyan ni Moises ang lahi ni Levi ng lupain bilang mana. Ang matatanggap nila ay ang bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy na para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa sinabi niya kay Moises. Ito ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa lahi ni Ruben, na hinati ayon sa bawat pamilya. Ang nasasakupan nila ay mula sa Aroer na nasa tabi ng lambak ng Arnon, kasama na ang bayan sa gitna nito, hanggang sa buong talampas ng Medeba. Nakasama rin ang Heshbon at ang lahat ng bayan nito sa talampas, ang Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Jahas, Kedemon, Mefaat, Kiryataim, Sibma, Zeret Shahar, na nasa burol sa gitna ng lambak, Bet Peor, ang libis ng Pisga, Bet Jeshimot, at ang lahat ng bayan sa buong talampas at ang lahat ng lugar na sakop ng hari ng Amoreo na si Haring Sihon ng Heshbon. Tinalo siya ni Moises pati ang mga pinuno ng Midian na sina Evi, Rekem, Zur, Hur at Reba. Lahat sila ay naghari sa mga lupain nila sa ilalim ng pamamahala ni Haring Sihon. Kasama sa mga pinatay ng mga Israelita si Balaam na manghuhula na anak ni Beor. Ang ilog ng Hordan ay ang hangganan ng lahi ni Ruben. Ito nga ang mga bayan at baryo na ibinigay sa lahi ni Ruben na hinati sa bawat sambahayan. Ito naman ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa lahi ni Gad, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang Jaser at ang lahat ng bayan ng Giled, at ang kalahati ng lupain ng mga Amonita hanggang sa Aroer malapit sa Raba. Nakasama rin ang mga lupain mula sa Heshbon hanggang sa Ramat Mizpa at Betomin at mula sa Mahanaim hanggang sa hangganan ng Lodebar. Ang lupaing natanggap nila sa lambak ng Hordan ay ang Bet Haram, Bet Nimra, Sukot, Zafon, at ang nalalabi sa kaharian ni Haring Sihon ng Heshbon. Ang hangganan sa kanluran ay ang ilog ng Hordan hanggang sa lawa ng Galilea.
Ito ang mga bayan at baryo na ibinigay sa lahi ni Gad na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ito naman ang bahagi ng lupain na ibinigay ni Moises sa kalahating lahi ni Manase, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Mula sa Mahanaim hanggang sa buong Bashan, ang buong kaharian ni Haring Og ng Bashan, at ang 60 bayan ng Jair na sakop ng Bashan. Nakasama rin ang kalahati ng Giled at ang Ashtarot at Edrei, ang mga lungsod sa Bashan kung saan naghari si Og. Ito ang lupain na ibinigay sa kalahating angkan ni Makir na anak ni Manase ayon sa bawat pamilya. Ito ang ginawang paghahati-hati ni Moises sa mga lupain sa silangan ng Jericho at Hordan nang nandoon siya sa kapatagan ng Moab. Pero sa lahi ni Levi, hindi niya sila binigyan ng lupain bilang mana dahil ang mamanahin nila ay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayon sa ipinangako sa kanila. Josue 14 na kabanata, ang pagkakahati-hati ng lupain sa kanluran ng Hordan. Ito ang pagkakahati ng iba pang mga lupain ng Kanaan sa mga Israelita. Hinati-hati ito nila Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at ng mga pinuno ng mga sambahayan ng bawat lahi ng Israel. Ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, ang mga lupain ng Siyam at kalahati ng mga lahi ay pinaghahati-hati sa kanila sa pamamagitan ng palabunutan. Binigay na ni Moises sa 2 kalahating lahi ang bahagi nila sa silangan ng Hordan. Ang lahi ni Jose ay hinati sa 2, ang lahi ni Manase at ang lahi ni Ephraim. Hindi binigyan ng lupain ang mga Levita, pero binigyan sila ng mga bayan na titirhan nila at mga bukirin para sa mga hayop nila. Ganito ang paghahati ng mga lupain sa mga Israelita ayon sa utos ng Panginoon kay Moises. Ibinigay kay Caleb ang Hebron. Isang araw pumunta kay Josue sa Gilgal ang ilang mga tao mula sa lahi ni Juda. Ang isa sa kanila ay si Caleb na anak ni Jephunneh na Kenizeo. Sinabi niya kay Josue, "Naaalala mo pa ba ang sinabi ng Panginoon kay Moises na lingkod ng Diyos tungkol sa ating dalawa nang naroon tayo sa Kadesh Barnea? Ako'y 40 gulang pa lang noon nang inutusan ako ni Moises mula sa Kadesh Barnea para mag-espiya sa lupaing iyon, at ipinagtapat ko sa kanya ang lahat ng nalaman ko. Ngunit tinakot ng mga kasama ko ang mga kababayan natin. Pero ako, matapat kong sinunod ang Panginoon kong Diyos. Kaya ng araw na iyon, nangako si Moises sa akin. Sinabi niya, dahil matapat ka sa pagsunod sa Panginoon kong Diyos, magiging iyo at sa mga angkan mo ang lupaing pinuntahan mo para mag-espiya." Nakalipas na ang 45 taon nang sabihin iyon ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Naglalakbay pa noon ang mga Israelita sa ilang. Buhay pa ako hanggang ngayon at 85 gulang na ako. Pero ang lakas ko ay gaya pa rin noong panahon na inutusan ako ni Moises. Kayang-kaya ko pang makipaglaban gaya ng dati. Kaya ibigay mo na sa akin ang kabundukan na ipinangako sa akin noon ng Panginoon. Ikaw mismo ang nakarinig noon na nakatira roon ang mga lahi ni Anak at matitibay ang mga lungsod nila na may mga pader. Pero sa tulong ng Panginoon, maitatabay ko sila sa lupaing iyon ayon sa pangako niya sa akin. Binasbasan ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron bilang mana niya. Hanggang ngayon ang Hebron ay pagmamay-ari ng mga angkan ni Caleb na anak ni Jephunneh na Kenizeo dahil matapat na sinunod ni Caleb ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kiryat Arba ang pangalan noon ng Hebron bilang alaala kay Arba, ang pinakatanyag sa mga lahi ni Anak, at nahinto na ang labanan sa lupain ng mga Israelita. Josue 15 kabanata. Ang mga lupain na ibinigay kay Huda. Ito ang mga lupaing natanggap ng lahi ni Huda, na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupain ay umaabot sa hangganan ng Edom sa timog, sa dulo ng ilang ng Zin. Ang kanilang hangganan sa timog ay nagsisimula sa baybayin ng timugang bahagi ng dagat na patay, papunta sa timog ng daang paahon ng Akrabim hanggang sa ilang ng Zin, papunta sa timog ng Kadesh Barnea, at lumampas sa Hezron paakyat sa Adar
at paliko papunta sa Karka, papunta sa Asmon sa lambak ng Ehipto at sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang hangganan ng Huda sa timog. Ang hangganan sa silangan ay ang dagat na patay hanggang sa labasan ng tubig ng ilog ng Hordan. Ang hangganan sa hilaga ay nagmula roon sa labasan ng tubig ng ilog ng Hordan, paakyat sa Bet Hogla at papunta sa hilaga ng Bet Araba hanggang sa bato ni Bohan. Si Bohan ay anak ni Ruben. Mula rito papunta sa lambak ng Akor hanggang sa Debir at paliko sa hilaga papunta sa Gilgal na nakaharap sa daang paahon ng Adumim sa katimugang bahagi ng daluyan ng tubig. At umaabot ito papunta sa mga bukal ng En-Shemesh at palabas sa En-Rogel. Mula roon papunta sa lambak ng Ben-Hinnom hanggang sa katimugang libis ng lungsod ng mga Jebuseo. Ito ay ang Jerusalem. Mula roon paahon sa tuktok ng bundok sa kanluran ng lambak ng Ben-Hinnom sa dulo ng hilagang bahagi ng lambak ng Rephaim. At mula roon papunta sa bukal ng Neftoa palabas sa mga bayan na malapit sa bundok ng Efron. Mula roon pababa sa Baala, na siyang Kiryat Jearim. Lumiko sa bandang kanluran ng Baala, papunta sa bundok ng Seir. Pagkatapos papunta ito sa hilagang bahagi ng libis ng bundok ng Jearim, na siyang Kesalon, papunta sa Bet-Shemesh at dumadaan sa Timna. Mula roon nagpatuloy ito sa hilagang bahagi ng libis ng Ekron at paliko papunta sa Shikeron at dumaraan sa bundok ng Baala hanggang sa Jabneel. Ang hangganan nito ay ang dagat ng Mediteraneo at ito rin ang hangganan sa kanluran. Iyon ang mga hangganan sa paligid ng lupaing hinati sa mga sambahayan ng lahi ni Huda. Ang lupaing ibinigay kay Caleb. Inutos ng Panginoon kay Josue na ibigay niya ang isang bahagi ng lupain ng lahi ni Huda kay Caleb na anak ni Jephon. Ang lupang ito ay ang Kiryat Arba na siyang Hebron. Si Arba ang ama ni Anak. Pinalayas ni Caleb sa lupaing iyon ang tatlong lahi ni Anak, ang mga sambahayan ni Shishai, Ahiman at Talmai. Mula roon nilusob niya ang mga nakatira sa Debir, na noon ay tinatawag na Kiryat Sephir. Sinabi ni Caleb, ibibigay ko bilang asawa ang anak kong si Aksa sa lalaking makakaagaw ng Kiryat Sephir. Si Otnel na anak ni Kenaz na kapatid ni Caleb ang nakaagaw ng lungsod. Kaya sa kanya ibinigay ni Caleb ang anak niyang si Aksa para maging asawa. Nang ikinasal na sila, hinikayat ni Aksa ang asawa niya na humingi sila ng dagdag na lupain sa ama nito. Pagkatapos pumunta si Aksa kay Caleb at nang makababa na siya sa kanyang asno, tinanong siya ni Caleb kung ano ang kailangan niya. Sumagot si Aksa, hihingi po sana ako ng pabor sa inyo. Gusto ko po sanang bigyan niyo ako ng lupaing may mga bukal dahil ang lupaing ibinigay niyo sa akin sa Negev ay walang bukal. Kaya ibinigay sa kanya ni Caleb ang lugar na may mga bukal sa itaas at sa ibaba ng Negev. Ang mga lungsod ng Huda. Ito ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Huda na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang mga bayan sa timog sa pinakadulo ng Negev malapit sa hangganan ng Edom, Gabzil, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hazor, Itna, Ziph, Telem, Bealot, Hazor, Hadata, Kiryat Hezron na siyang Hazor, Amam, Shima, Molada, Hazar-Gada, Heshmon, Bet-Pelet, Hazar-Shual, Beersheba, Biziotia, Baala, Iim, Ezem, Eltolad, Kesil, Horma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilhim, Ayin at Rimon, 29 na bayan lahat, kasama ang mga bayan at mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa kaburulan sa kanluran, Eshtaol, Zora, Ashna, Zanoa, Enganim, Tapua, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Shaaraim, Aditaim, Gedera, o Gedetoraim, 14 na bayan lahat.
kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang Zenan, Hadasha, Migdalgad, Dilian, Mizpa, Joktel, Lakish, Bozkat, Eglon, Kabon, Lamas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama at Makeda, 16 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama pa rin ang Libna, Eter, Ashan, Ifta, Ashna, Nezib, Kiela, Aksib at Maresha, 9 na lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Ekron at ang mga bayan at baryo sa paligid nito, at ang lahat ng bayan at mga baryo na malapit sa Ashdod mula sa Ekron papunta sa dagat ng Mediteraneo. Ang Ashdod at Gaza kasama ang mga bayan nito at mga baryo hanggang sa lambak ng Ehipto at sa baybayin ng dagat ng Mediteraneo. Ang mga bayan sa kabundukan, Shamir, Hatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, na siyang Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon at Gilo, 11 bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Arab, Duma, Eshan, Hanim, Bet Tapua, Afek, Humta, Kiryat Arba, na siyang Hebron, at Zior, 9 lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kabilang din ang Maon, Carmel, Ziph, Huta, Jezreel, Hokdeam, Zanoa, Kain, Gibea, at Timna, 10 bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ganoon din ang Halhul, Betzur at Gedor, Maarat, Bet-Anot at Eltekon, 6 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang Kiryat Baal na siyang Kiryat Jearim at ang Raba, 2 bayan, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ang mga bayan sa ilang, Bet-Araba, Midin, Sekaka, Nibshan, ang bayan ng Asin at ang Engedi, 6 na bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Pero hindi mapaalis ng lahi ng Huda ang mga Jebuseo na nakatira sa Jerusalem. Kaya hanggang ngayon doon pa sila nakatira kasama ng mga mamamayan ng Huda. Josue 16 na kabanata. Ang mga lupain na ibinigay sa mga lahi ni Efraim at Manase. Ang lupain na ibinigay sa mga lahi ni Jose ay nagsimula sa ilog ng Hordan, malapit sa Jericho, sa silangan ng mga bukal ng Jericho, papunta sa ilang at sa kabundukan hanggang sa Betel. Mula sa Betel na siyang Luz, dumaraan ito sa Atarot, na kung saan nakatira ang mga Arkeyo, at pababa sa kanluran papunta sa lugar ng mga Jafleteo hanggang sa hangganan ng mababang Bethoron, at nagpatuloy ito sa Gezer hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang bahaging natanggap ng mga lahi ni Manase at Ephraim na mga anak ni Jose. Ito ang nasasakupan ng lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Ang hangganan nito sa silangan ay nagsisimula sa Atarot Adar papunta sa mataas na Bet-Horon hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang hangganan nito sa hilaga ay nagsisimula sa Mikmetat at paliko pa silang sa Taan at Shilo at dumaraan sa silangan ng Hanoa. At mula sa Hanoa ay pababa ito sa Atarot at Naara at dumaraan sa Jericho papunta sa ilog ng Hordan. Mula sa Tapua ang hangganan ay papunta sa kanluran at dumaraan sa lambak ng Kana hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ito ang lupain na ibinigay sa lahi ni Ephraim na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Kasama nito ang mga bayan at baryo na sakop sa lupain ni Manase. Hindi nila pinalayas ang mga Kananeo na nakatira sa Gezer, kaya may mga Kananeo na nakatira kasama ang mga taga-Ephraim hanggang ngayon, pero ginawa silang mga alipin. Josue 17 kabanata. Ang lupain ng kalahating lahi ni Manase. May ibinigay din na mga lupain para sa kalahating lahi ni Manase, na panganay na anak ni Jose. Ang Giled at ang Bashan sa silangan ng ilog ng Hordan ay ibinigay kay Makir dahil mabuti siyang sundalo. Si Makir ang panganay ni Manase
at ang ama ni Giled. Ang lupain sa kanluran ng Hordan ay ibinigay sa ibang mga lahi ni Manase, ang mga sambahayan ni na Abiezer, Helek, Ashriel, Shechem, Hefer at Shemida. Sila ang mga lalaking anak ni Manase at mga pinuno ng kani-kanilang angkan. Ngayon may isang tao na ang pangalan ay si Zelophehad. Anak siya ni Hefer at apo ni Giled. Si Giled ay anak ni Makir at si Makir ay anak ni Manase. Si Zelophehad ay walang anak na lalaki kundi mga babae lang. Sila'y sina Mala, Noe, Hogla, Milka at Tirza. Pumunta sila kina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at sa mga pinuno at sinabi, "Nag-utos po ang Panginoon kay Moises na bigyan kami ng lupain gaya po ng mga kamag-anak naming lalaki." Kaya binigyan sila ng bahagi nila ayon sa iniutos ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang lahi ni Manase ay nakatanggap ng 10 bahagi ng lupain, hindi kasama ang Giled at Bashan sa silangan ng Hordan, dahil binigyan din ng bahagi ang mga kalahing babae kagaya ng mga kalahi niyang lalaki. Ang Giled ay ibinigay sa iba pang lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase ay nagmula sa Asher hanggang sa Mikmetat, sa silangan ng Shikem papuntang timog sa lupain ng mga nakatira malapit sa bukal ng Tapua. Ang mga lupain sa paligid ng Tapua ay pagmamay-ari ng lahi ni Manase, pero ang Tapua na nasa hangganan ng lupain ni Manase ay pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim. Tumuloy ito sa hangganan na papunta sa lambak ng Kana. Sa timog ng lambak na ito ay may mga bayan na pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim, kahit nakasama ito sa mga bayan ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lahi ni Manase ay patuloy sa hilaga ng lambak hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Ang lupain sa timog ng ilog ay pagmamay-ari ng lahi ni Ephraim, at ang lupain sa hilaga ng ilog ay pagmamay-ari ng lahi ni Manase. Ang hangganan ng lupain ng lahi ni Manase sa kanluran ay ang dagat ng Mediteraneo. Ang nasa hilaga ng lahi ni Manase ay ang lahi ni Asher, at ang nasa silangan ay ang lahi ni Isakar. Ito ang mga bayan sa lupain ng lahi ni na Isakar at Asher na ibinigay sa lahi ni Manase: ang Bethshan, Ebleam, Dor na tinatawag ding Naphat-dor, Endor, Taanak, Megiddo, at ang mga bayan sa paligid nito. Pero hindi na angkin ng mga lahi ni Manase ang mga bayan na ito dahil hindi nila mapaalis ang mga Kananeo roon. Ngunit nang matatag na ang mga Israelita, inalipin nila ang mga Kananeo, pero hindi nila itinaboy ng lubusan ang mga ito. Sinabi ng mga lahi ni Jose kay Josue, "Bakit isang bahagi lang ng lupain ang ibinigay mo sa amin? Napakarami namin dahil pinagpala talaga kami ng Panginoon." Sumagot si Josue, "Kung talagang marami kayo at maliit para sa inyo ang mga kabundukan ng Ephraim, pumunta kayo sa mga kagubatan ng mga Perezeo at Refaimeo. Linisin niyo ang lugar na iyon para sa sarili ninyo." Sinabi ng mga lahi ni Jose, "Ang mga kabundukan ay maliit para sa amin, at hindi namin kaya ang mga Kananeo sa kapatagan dahil may mga karwahe silang bakal, at ganoon din ang mga Kananeo sa Bethshan at sa mga bayan sa paligid nito sa lambak ng Jezreel." Sumagot si Josue, "Dahil napakarami nyo at makapangyarihan, hindi lang isa ang bahagi nyo. Magiging inyo rin ang mga kagubatan ng kabundukan. Kahit magubat ito, linisin na lang ninyo, dahil magiging inyo ito mula sa unahan hanggang sa dulo. At tiyak na maitataboy nyo ang mga Kananeo kahit makapangyarihan pa sila at may mga karwaheng bakal." Josue 18 kabanata, ang pagkakahati-hati ng iba pang lupain. Nang matapos nilang sakupin ang lupain, nagtipon ang buong mamamayan ng Israelita sa Shilo at nagtayo ng toldang tipanan. May 7 pang lahi ng mga Israelita na hindi pa napapartihan ng lupa. Kaya sinabi ni Josue sa mga Israelita, "Kailan niyo pa ba sasakupin ang natirang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno ninyo?
Pumili kayo ng 3 tao sa bawat lahi. Papupuntahin ko sila para suriin ang natirang lupain. Pagkatapos babalik sila sa akin na may dalang mapa na ginawa nila na nagpapakita kung papaano hahatiin ang lupaing iyon. Dapat hatiin ang lupain sa 7 bahagi. Hindi kasali ang lupain ng lahi ni Huda sa timog at ang lupain ng lahi ni Jose sa hilaga. Pagkatapos madala ang mapa sa akin, magpapalabunutan agad ako sa presensya ng Panginoon na ating Diyos kung kaninong lahi mapupunta ang bawat bahagi ng lupain. Pero ang mga Levita ay hindi papartihan ng lupa dahil ang bahagi nila ay ang paglilingkod sa Panginoon bilang mga pari. Ang mga lahi ni Gad, Ruben at ang kalahating lahi ni Manase ay nakatanggap na ng mga bahagi nilang lupain sa silangan ng Hordan na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. Nang papaalis na ang mga napiling tao, sinabi ni Josue sa kanila, "Suriin niyo ang buong lupain at gawan niyo ito ng mapa. Pagkatapos bumalik kayo rito sa akin sa Shilo dahil magpapalabunutan agad ako sa presensya ng Panginoon kung kaninong lahi mapupunta ang bawat bahagi ng lupain." Kaya lumakad ang mga tao para suriin ang buong lupain. Pagkatapos ginawa nila ito ng mapa na ang lupa'y nahati sa 7 bahagi at inilista nila ang mga bayan at baryo na sakop ng bawat bahagi. Pagkatapos bumalik sila kay Josue sa Shilo at pagkatapos magpalabunutan sa presensya ng Panginoon, binigyan ni Josue ng bahagi ang mga lahi ng Israel na walang lupain. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Benjamin. Ang unang bahagi ng lupain ay napunta sa lahi ni Benjamin. Nasa pagitan ito ng mga lupaing ibinigay noon sa lahi ni Huda at sa mga lahi ni Jose. Ang hangganan nito sa hilaga ay nagsisimula sa ilog ng Hordan papunta sa hilagang libis ng Jericho. Pagkatapos paahon ito sa kanluran sa mga kabundukan hanggang sa disyerto ng Bet-Aven. Mula roon papunta ito sa libis na nasa bandang timog ng Luz na siyang Betel. Pagkatapos pababa ito sa Atarot Adar sa bundok sa timog ng mababang Bet-Horon. Mula roon papunta ito sa kanluran ng bundok na nakaharap sa Bet-Horon at papunta sa timog. Nagtapos ito sa Kiryat Baal na siyang Kiryat Jearim, isang bayan ng lahi ni Huda. Ito ang hangganan sa kanluran. Ang hangganan sa timog ay magmumula sa hangganan ng Kiryat Jearim. Mula roon papunta ito sa kanluran sa mga bukal ng Neftoa. Pababa ito sa paanan ng bundok na nakaharap sa lambak ng Ben Hinnom. Ang lambak na ito ay nasa hilaga ng lambak ng Rephaim. Mula roon papunta ito sa lambak ng Hinnom sa timog na ng lungsod ng mga Jebuseo pababa sa En-Rogel. Paliko agad ito pahilaga papuntang En-Shemesh hanggang sa Gelilot na nakaharap sa daang paahon ng Adumim. Pagkatapos pababa ito sa bato ng Bohan na anak ni Ruben at dumaraan sa hilagang libis na nakaharap sa lambak ng Hordan pababa sa lambak mismo. Pagkatapos papunta ito sa hilagang libis ng Bet-Hogla at nagtapos ito sa hilagang daanan ng tubig ng dagat na patay na siyang hangganan ng ilog ng Hordan sa timog. Ito ang hangganan sa timog. Ang ilog ng Hordan ay ang hangganan sa silangan. Iyon ang mga hangganan ng lupaing natanggap ng lahi ni Benjamin ayon sa bawat sambahayan. Ang mga lungsod na natanggap ng lahi ni Benjamin. Ito ang mga lungsod na ibinigay sa lahi ni Benjamin na hinati ayon sa bawat sambahayan: Jericho, Bet-Hogla, Emek-Keziz, Bet-Araba, Zemaraim, Betel, Avim, Para, Ofra, Kefar-Amoni, Ofni, at Geba, 12 bayan kasama ang mga baryo nito. Dagdag pa rito ay ang Gibeon, Rama, Birot, Mizpa, Kefira, Moza, Rekem, Irpil, Tarala, Zela, Hailef, Jebus na siyang Jerusalem, Gibea at Kiryat Jearim, 14 na bayan kasama ang mga baryo nito. Ito ang natanggap ng lahi ni Benjamin na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Josue 19 na kabanata. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Simeon. Ang ikalawang pinartehan ng lupa ay ang sambahayan ng lahi ni Simeon. Ang lupain nila ay nasa gitna ng lupaing ibinigay sa lahi ni Huda. Kasama rito ang Beersheba o Shiba, Molada, Hazar-Shual, Bala, Ezem, Eltolad, Betul, Horma, Ziklag, Bet-Markabot,
Hazar-Susa, Bet-Lebaot at Sharuhen. 13 bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Dagdag pa rito ang Ayin, Rimon, Eter at Ashan, 4 na bayan kasama ang lahat ng mga baryo sa paligid nito hanggang sa Baal at Beer na siyang Rama sa Negev. Ito ang lupaing natanggap ng lahi ni Simeon na hinati-hati ayon sa bawat sambahayan. Ang ibang bahagi ng lupaing ito ay galing sa parte ng lahi ni Huda dahil ang ibinigay sa kanila ay sobrang maluwang para sa kanila. Kaya natanggap ng lahi ni Simeon ang kanilang lupain sa gitna ng lupain ng lahi ni Huda. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Zebulun. Ang ikatlong pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Zebulun. Ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Sarid. Mula roon papunta ito sa kanluran, sa Marala, sa Dabeshet, at patuloy sa daluyan ng tubig sa silangan ng Jokneam. Mula sa kabilang bahagi ng Sarid, papunta ito sa silangan sa hangganan ng Kislot Tabor at patuloy sa Daberat hanggang Japhia. Mula roon papunta ito sa silangan ng Gat-Hefer, sa Et-Kazin, sa Rimon at paliko papuntang Nea. Ang hangganan ng Zebulun sa hilaga ay dumaraan sa Hanaton at nagtatapos sa lambak ng Iftael. Lahat ay 12 bayan kasama ang mga baryo sa paligid nito. Kasama rin ang mga bayan ng Katat, Nahalal, Shimron, Idala at Bethlehem. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Zebulun na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Isakar. Ang ikaapat na pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Isakar. Ito ang mga lungsod na sakop nila: Jezreel, Kesulot, Shunem, Hafaraim, Shion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebez, Remet, Enganim, Enhada at Bet-Pazes. Ang hangganan ng lupain ay umaabot sa Tabor, Shahazuma at sa Bet-Shemesh at nagtatapos sa ilog ng Hordan. 16 na bayan lahat, kasama ang mga baryo sa paligid nito. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Isakar na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Asher. Ang ikalimang pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Asher. Ito ang mga bayan na sakop nila: Helkat, Hali, Beten, Akshaf, Alamelek, Amad at Mishal. Ang hangganan nitong lupain sa kanluran ay umaabot sa Carmel at Shihor-Libnat. Paliko ito pasilangang papuntang Bet-Dagon at umaabot sa Zebulun at sa lambak ng Iftael. Pagkatapos papunta ito sa hilaga, papuntang Bet-Emek at Niel. Papunta pa ito sa hilagang hanggang Kabul, Ebron, Rehob, Hamom, Kana, at hanggang sa malaking Sidon. Pagkatapos liliko ito papuntang Rama at sa napapadirang bayan ng Tire at papuntang Hosa at nagtatapos sa dagat ng Mediteraneo. Ang iba pang mga bayan na sakop nila ay ang Mehebel, Aksib, Uma, Afek at Rehob. 22 bayan lahat, kasama ang mga bayan sa paligid nito. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Asher na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa lahi ni Naphtali. Ang ika-6 na pinartihan ng lupa ay ang sambahayan ng lahi ni Naphtali. Ang hangganan ng lupain nila ay nagsimula sa Helef at sa puno ng Terebinto, sa Zaananim papuntang Adami Nikeb at Jabnil hanggang sa Lakum at nagtapos sa ilog ng Hordan. Mula roon paliko ito sa kanluran papuntang Aznot Tabor pagkatapos sa Hukok hanggang sa hangganan ng Zebulun sa timog, sa hangganan ng Asher sa kanluran at sa ilog ng Hordan sa silangan. Ang mga napapadirang lungsod na sakop ng lupaing ito ay ang Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hazor, Kedesh Edrei, En-Hazor, Iron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat at Bet-Shemesh. 19 na bayan lahat kasama ang mga baryo sa paligid nito. Iyon ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahi ni Naphtali na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay sa angkan ni Dan. Ang ikapitong pinartihan ng lupa ay ang mga sambahayan ng lahi ni Dan. Ito ang mga bayan na sakop nila: Zora, Eshtaol,
Irshemesh, Shaalabin, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jehud, Beneberak, Gatrimon, Mehardon at Rakon, pati rin ang lupain na nakaharap sa Hopa. Nahirapan ang mga lahi ni Dan sa pag-agaw ng lupain nila kaya nilusob nila ang Leshem at pinatay ang mga naninirahan dito. Naagaw nila ito at doon sila tumira. Pinalitan nila ang pangalan nito ng Dan ayon sa pangalan ng ninuno nilang si Dan. Ito ang mga bayan at baryo na natanggap ng lahing ni Dan na hinati ayon sa bawat sambahayan. Ang lupaing ibinigay kay Josue. Pagkatapos hatiin ng mga Israelita ang lupain nila, binigyan nila si Josue na anak ni Nun ng bahagi niya. Ayon sa iniutos ng Panginoon, ibinigay nila sa kanya ang bayan na hinihiling niya, ang Timnat Sera sa kabundukan ng Ephraim. Ipinatayo niyang muli ang bayan at doon tumira. Ang naghati-hati ng lupain ay sina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at ang mga pinuno ng bawat lahi ng Israel. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng palabunutan sa presensya ng Panginoon. Sa pintuan ng toldang tipanan doon sa Shilo, kaya natapos na ang paghahati ng lupain. Josue 20 kabanata, ang mga lungsod na tanggulan. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sabihin mo sa mga Israelita na pumili sila ng mga lungsod na tanggulan ayon sa sinabi ko noon sa inyo sa pamamagitan ni Moises. Ang taong nakapatay ng hindi sinasadya ay maaaring makakatakas roon at makapagtago mula sa mga taong gustong gumanti sa kanya. Maaari siyang magtago sa isa sa mga lungsod na ito. Haharap siya sa tagapamahala na naroon sa pintuan ng lungsod at magpapaliwanag tungkol sa nangyari. Pagkatapos, papapasukin siya at doon patitirahin. Kung hahabulin siya roon ng gustong gumanti sa kanya, hindi siya ibibigay ng mga naninirahan doon. Kakampihan nila siya dahil hindi niya sinadya ang pagpatay sa kanyang kapwa at napatay niya ito hindi dahil sa kanyang galit. Mananatili siya sa lungsod na iyon hanggang madinig ang kaso niya sa harapan ng kapulungan at hanggang hindi pa namamatay ang punong pari na naglilingkod ng panahong iyon. Pagkatapos makakauwi na siya sa kanila. Kaya pinili nila ang Kedesh sa Galilea sa kabundukan ng Naphtali, ang Shechem sa kabundukan ng Ephraim, at ang Kiryat Arba na siyang Hebron sa kabundukan ng Huda. Sa silangan ng ilog ng Hordan at ng Jericho, pinili nila ang Bezer sa disyerto sa talampas na sakop ng lahi ni Ruben, ang Ramot sa Gilead na sakop ng lahi ni Gad, at ang Golan sa Bashan na sakop ng lahi ni Manase. Ito ang mga lungsod na tanggulan na pinili para sa mga Israelita at sa mga dayuhang naninirahang kasama nila. Ang sino mang makapatay ng hindi sinasadya ay maaaring tumakas papunta sa mga lungsod na ito para hindi siya mapatay ng mga gustong gumanti sa kanya, habang hindi pa dinidinig ang kaso niya sa harapan ng kapulungan. Josue Kabanatang 21, ang mga bayan para sa mga Levita. Ang mga pinuno ng mga Levita ay pumunta kina Eleazar na pari, Josue na anak ni Nun, at sa mga pinuno ng bawat lahi ng Israel. Doon sa Shilo sa lupain ng Kanaan, sinabi nila, nag-utos ang Panginoon sa pamamagitan ni Moises na bigyan kami ng mga bayan na titirahan namin at mga pastulan para sa mga hayop namin. Kaya ayon sa inutos ng Panginoon, binigyan ng mga Levita ng mga bayan at mga pastulan mula sa mga lupain ng mga Israelita. Ang unang nakatanggap ng lupain ay ang mga angkan ni Kohat. Ang mga Levita na mula sa angkan ni Aaron ay kabilang sa angkan ni Kohat. Nakatanggap sila ng 13 bayan na galing sa lupain ng mga lahi ni Nahuda, Simeon at Benjamin. Ang ibang mga angkan ni Kohat ay binigyan ng 10 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni na Ephraim, Dan, at ng kalahating lahi ni Manase. Ang mga angkan ni Gershon ay binigyan ng 13 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni na Isakar, Asher, Naphtali, at ng kalahating lahi ni Manase sa Bashan. Ang mga angkan ni Merari ay binigyan ng 12 bayan mula sa lupain ng mga lahi ni na Ruben, Gad at Zebulun.
Kaya sa paraan ng palabunutan, binigyan ng mga Israelita ang mga Levita ng mga bayan at mga pastulan, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang mga pangalan ng mga bayan na mula sa lupain ng mga lahi ni na Simeon at Huda at ibinigay sa mga angkan ni Aaron. Sila ang mga angkan ni Kohat na mga Levita. Sila ang unang nabunot na bibigyan ng mga bayan. Ibinigay sa kanila ang Kiryat Arba na siyang Hebron sa kabundukan ng Huda, kasama na ang mga pastulan sa paligid nito. Si Arba ang ama ni Anak. Pero ang mga bukirin ng lungsod at ang mga baryo sa paligid nito ay ibinigay na kay Caleb na anak ni Jephunneh bilang bahagi niya. Kaya ibinigay sa mga angkan ni Aaron ang Hebron na isa sa mga lungsod na tanggulan, kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ibinigay din sa kanila ang Libna, Hatir, Estemoa, Holon, Debir, Ayin, Huta at Bet-Semesh, kasama ang mga pastulan nila. Siyam na bayan lahat mula sa lupain ng mga lahi ni na Simeon at Huda. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Benjamin. Ito ay ang Gibeon, Geba, Anatot at Almon, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga pari na angkan ni Aaron ay 13 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang ibang angkan ni Kohat na mga Levita ay nakatanggap ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Ephraim. Ito ay ang Shechem, sa kabundukan ng Ephraim na isa sa mga lungsod na tanggulan, kung saan makakapagtago ang tao na nakapatay ng hindi sinasadya. Ang Gezer, Kibzaim at Bet-Horon kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Dan. Ito ay ang Elteke, Gibeton, Ayalon at Gatrimon, kasama ang mga pastulan nito. At mula naman sa lupain ng kalahating lahi ni Manase sa kanluran, natanggap nila ang 2 bayan, ang Taanak at Gatrimon, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng ibang mga angkan ni Kohat ay 10 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang mga angkan ni Gershon na mga Levita ay nakatanggap ng 2 bayan mula sa lupain ng kalahating lahi ni Manase sa silangan. Ito ay ang Golan sa Bashan, na isa sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya, at ang Be-eshtara, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Isakar. Ito ay ang Kishon, Daberat, Jarmut, En-Ganim, kasama ang mga pastulan nito. At mula sa lupain ng lahi ni Asher, natanggap nila ang 4 na bayan, ang Mishal, Abdon, Helkat at Rehob, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan pa sila ng 3 bayan mula sa lupain ng lahi ni Naphtali. Ito ay ang Kedesh sa Galilea, isa ito sa mga lungsod na tanggulan kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ang Hamot-dor at ang Kartan kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga angkan ni Gershon ay 13 bayan lahat, kasama ang mga pastulan nito. Ang mga natirang Levita, ang mga angkan ni Merari, ay nakatanggap ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Zebulun. Ito ay ang Jokneam, Karta, Dimna, at Nahalal, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Ruben. Ito ay ang Bezer, Jahaz, Kedemot at Mefaat, kasama ang mga pastulan nito. Binigyan din sila ng 4 na bayan mula sa lupain ng lahi ni Gad. Ito ay ang Ramot sa Gilead, na isa sa mga lungsod na tanggulan, kung saan makakapagtago ang taong nakapatay ng hindi sinasadya. Ang Mahanaim, Heshbon at Hazer, kasama ang mga pastulan nito. Ang natanggap ng mga Levita na mula sa lupain na pagmamay-ari ng mga Israelita ay 48 bayan lahat, kasama ang kani-kanilang pastulan. Kaya ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na ipinangako niya sa mga ninuno nila. Sinakop nila ang mga ito at doon nanirahan. Binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa mga kalaban nila sa paligid, ayon sa ipinangako ng Panginoon sa mga ninuno nila. Hindi sila natalo ng mga kalaban nila
dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon sa lahat ng kalaban nila. Tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel. Josue 22 kabanata. Bumalik sa kanilang lugar ang mga lahi ng Israel sa silangan. Tinipon ni Josue ang mga mamamayan ng lahi ni Ruben, Gad, at ng kalahating lahi ni Manase. Sinabi ni Josue sa kanila, "Ginawa niyo ang lahat ng iniutos sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon at sinunod din ninyo ang lahat ng iniutos ko. Hanggang ngayon hindi niyo pinapabayaan ang mga kapatid ninyong Israelita at tinupad niyong mabuti ang lahat ng iniutos sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. At ngayon naangkin na ng mga kapatid ninyong Israelita ang kapahingahan na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Kaya bumalik na kayo sa mga lugar nyo sa kabila ng ilog ng Hordan, sa lupain na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Pero huwag niyong kalimutang tuparin ang mga utos at katuruan na ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ibigin niyo ang Panginoon na inyong Diyos. Mamuhay kayo ayon sa kalooban niya, tuparin ang mga utos niya, maging matapat sa kanya at paglingkuran niyo siya ng buong puso't kaluluwa." Binasbasan sila ni Josue at pinauwi. Ang kalahating lahi ni Manase ay binigyan ni Moises ng lupain sa Bashan, at ang kalahati pang angkan ay binigyan ni Josue ng lupain sa kanluran ng Hordan kasama ng ibang mga angkan. Nang papauwi na sila, binasbasan sila ni Josue at sinabi, "Magsiuwi kayo na dala ang marami niyong kayamanan, mga hayop, pilak, ginto, tanso, bakal at mga damit. Bigyan din ninyo ang inyong mga kamag-anak ng mga nasamsam ninyo sa inyong mga kalaban." At umuwi na ang mga mamamayan ng lahi ni Ruben, Gad at ang kalahating lahi ni Manase. Iniwan nila ang mga kapatid nilang Israelita sa Shilo, sa lupain ng Kanaan at bumalik sa Gilead, ang lupaing naging bahagi nila ayon sa iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Pagdating nila sa Gelilot, malapit sa ilog ng Hordan, nagpatayo ang mga lahi ni Ruben, Gad, at ang kalahating lahi ni Manase ng malaking altar. Ang lugar na ito ay sakop pa rin ng Kanaan. At nabalitaan ng ibang mga Israelita na nagpatayo ang lahi ni Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase ng altar sa hangganan ng Kanaan sa Gelilot, malapit sa ilog ng Hordan. Kaya nagtipon sila sa Shilo para makipaglaban sa kanila. Inutusan ng mga Israelita si Phinehas na anak ng paring si Eleazar na pumunta sa lahi ni Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase. May kasama siyang 10 pinuno mula sa bawat lahi ng Israel. Bawat isa sa kanila ay mga pinuno ng mga sambahayan ng lahi nila. Pagdating nila sa Gilead, sinabi nila sa lahi ni Ruben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase, "Gustong malaman ng buong mamamayan ng Panginoon kung bakit kayo tumalikod sa Diyos ng Israel. Nagrebelde kayo sa Panginoon sa pagpapatayo nyo ng altar para sa sarili ninyo. Hindi kayo sumusunod sa Kanya. Nakalimutan nyo na ba ang kasalanan natin doon sa Peor? Dahil doon, pinadalan tayo ng Panginoon ng salot at hanggang ngayon ay nagtitiis pa tayo. Hindi pa ba tayo natuto sa kamaliang iyon? At ngayon, nagtangka pa kayong tumalikod sa Panginoon? Kung magre-rebelde pa kayo sa Kanya sa araw na ito, bukas ay magagalit siya sa buong bayan ng Israel. Kaya kung ang lupain nyo ay hindi karapat-dapat na pagsambahan, tumawid kayo rito sa amin, sa lupain ng Panginoon kung saan naroon ang tolda na pinagsasambahan sa Kanya, at doon na kayo tumira. Pero wag lang kayong magtatayo ng ibang altar maliban sa altar ng Panginoon na ating Diyos, dahil iyan ay isang pagre-rebelde sa Kanya at sa amin. Nakalimutan niyo na ba si Akan na anak ni Zerah? Nang nilabag niya ang utos tungkol sa mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa Panginoon, pinarusahan siya at ang buong mamamayan ng Israel. Hindi lang siya ang namatay dahil sa kasalanan niya. Sumagot ang mga lahi ni Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase sa mga pinuno. "Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Ang Panginoon po ay ang makapangyarihang Diyos. Nalalaman po niya kung bakit namin ito ginawa, at dapat din ninyong malaman. Kung nagrebelde kami o kaya'y lumabag sa Panginoon, patayin niyo kami sa araw na ito.
Kung nilabag namin ang Panginoon dahil sa pagpapatayo namin ng sariling altar para alayan namin ang mga handog na sinusunog, handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, o kaya'y handog para sa mabuting relasyon, ang Panginoon sana ang magparusa sa amin. Ginawa namin ito dahil natakot kami na baka dumating ang panahon na sabihin ng mga kaapu-apuhan nyo sa mga kaapu-apuhan namin ang ganito: "Ano ang pakialam nyo sa Panginoon, ang Diyos ng Israel? Ginawa na ng Panginoon na hangganan ang ilog ng Hordan para ihiwalay kayo sa amin. Kayong mga lahi ni Ruben at Gad, wala kayong bahagi sa Panginoon. Baka ang mga kaapu-apuhan nyo ang siyang magpahinto sa mga kaapu-apuhan namin sa pagsamba sa Panginoon." Kaya ipinatayo namin ang altar, hindi para sa mga handog na sinusunog o sa iba pang mga handog, kundi para maging tanda para sa amin, sa inyo, at para sa mga susunod nating henerasyon na sinasamba namin ang Panginoon sa pamamagitan ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at ng iba pang mga handog na naroon sa tolda niya. Kaya hindi makapagsasabi ang mga kaapu-apuhan nyo sa mga kaapu-apuhan namin ang ganito: "Wala kayong pakialam sa Panginoon." At kung mangyari nga na sabihin nila ito sa mga kaapu-apuhan namin, sasagutin sila ng kaapu-apuhan namin: "Tingnan nyo, nagpatayo ang mga ninuno namin ng altar, gaya ng altar ng Panginoon, hindi para pag-alayan ng mga handog na sinusunog at ng iba pang mga handog, kundi upang maging paalala para sa amin at sa inyo na isang Diyos lamang ang ating sinasamba." Hindi namin magagawa na magrebelde o sumuway sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapatayo namin ng sariling altar para pag-alaya ng mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, at ng iba pang mga handog. Hindi namin ipagpapalit ang altar ng Panginoon na ating Diyos na nandoon sa harapan ng kanyang tolda. Natuwa sina Finehas na pari at ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Israelita nang marinig nila ang sinabi ng mga lahi ni Ruben, Gad at ng kalahating lahi ni Manase. Kaya sinabi ni Finehas, anak ng paring si Eleazar, "Alam na namin ngayon na kasama natin ang Panginoon dahil hindi kayo nagrebelde sa Kanya. Niligtas niyo ang Israel sa parusa ng Panginoon." Pagkatapos umuwi sa Kanaan sina Finehas at ang mga pinuno, at sinabi nila sa mga Israelita ang pakikipag-usap nila sa mga lahi ni Ruben at Gad. Nang marinig nila ito, natuwa sila at nagpuri sa Diyos. At hindi na sila nagsalita tungkol sa paglusob sa lupain na tinitirhan ng mga lahi ni Ruben at Gad. Pinangalanan ng mga lahi ni Ruben at Gad ang altar na Saksi, dahil sabi nila, saksi ito para sa ating lahat na ang Panginoon ay Diyos. Josue 23 kabanata. Ang habili ni Josue sa mga Israelita. Sa mahabang panahon, binigyan ng Panginoon ng kapahingahan ng Israel sa mga kalaban nila sa paligid. Matanda na si Josue, kaya ipinatawag niya ang lahat ng mamamayan ng Israel, kasama ang mga tagapamahala, mga pinuno, mga hukom, at mga opisyal ng Israel. Sinabi niya sa kanila, "Matanda na ako. Nakita niyo mismo ang lahat ng ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa mga bansang ito alang-alang sa inyo. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nakipaglaban para sa inyo. Pinaghati-hati ko na sa inyo bilang mana ng mga lahi nyo ang lahat ng lupain ng mga bansang nasakop natin, mula sa ilog ng Hordan sa silangan hanggang sa dagat ng Mediteraneo sa kanluran, pati na rin ang mga lupain ng mga bansang hindi pa natin nasasakop. Magiging inyo ang mga lupain nila ayon sa ipinangako sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Itataboy sila ng Panginoon na inyong Diyos mismo. Tatakas sila habang nilulusob ninyo. Magpakatatag kayo at tuparin niyong mabuti ang lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag niyo itong itakwil. Huwag kayong makikiisa sa mga bayan na natitira pa sa karatig ninyo, at huwag ninyong babanggitin ang mga pangalan ng mga Diyos nila, o kaya'y sumumpa sa pangalan ng mga ito. Huwag kayong sasamba o kaya'y maglilingkod sa kanila, kundi maging tapat kayo sa Panginoon na inyong Diyos, gaya ng ginagawa niyo hanggang ngayon. Itinaboy ng Panginoon ang malalaki at mga makapangyarihang bansa
Nang lusubin niyo sila at hanggang ngayon ay wala pang kahit isa na nakatalo sa inyo. Kahit sino sa inyo ay makakapagtaboy ng 1,000 tao dahil ang Panginoon na inyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, ayon sa ipinangako niya. Kaya ingatan ninyong lubos sa inyong puso na ibigin ang Panginoon na inyong Diyos. Pero kung tatalikod kayo sa Kanya at makikipag-isa sa mga karatig bansang natira, at makikipag-asawa sa kanila at makikisalamuha, tiyak na hindi na itataboy ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansang ito. Sa halip, magiging mapanganib sila para sa inyo gaya ng bitag, at magiging pahirap sila sa inyo gaya ng malupit na latigo kapag hinagupit kayo sa likod o kaya'y tinik kapag tinusok ang mata ninyo. Mangyayari ito hanggang sa mamatay kayong lahat sa magandang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Malapit na akong mamatay, nalalaman niyo ng buong puso ninyo't kaluluwa na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala kahit isa na hindi niya tinupad. Pero ngayon na tinupad ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na ipinangako niya sa inyo, tutuparin din niya ang parusa na babala niya sa inyo hanggang sa malipol niya kayo rito sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo. Oo, mangyayari ito sa inyo kung lalabag kayo sa kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos at kung sasamba kayo at maglilingkod sa ibang mga Diyos. Talagang ipaparanas niya sa inyo ang kanyang galit at malilipol agad kayo sa magandang lupain na ibinigay niya sa inyo. Josue 24 na kabanata. Muling nangako ang mga Israelita na tutuparin nila ang kasunduan ng Diyos. Tinipon ni Josue ang lahat ng lahi ng Israel sa Shechem. Tinawag niya ang mga tagapamahala, mga pinuno, mga hukom, at mga opisyal ng Israel, at lumapit sila sa presensya ng Diyos. Sinabi ni Josue sa lahat ng tao, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noon ang mga ninuno nyo ay nakatira sa kabila ng ilog ng Euphrates at sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Isa sa kanila ay si Tera, na ama ni na Abraham at Nahor. Pero kinuha ko si Abraham sa lugar na iyon at pinapunta papunta sa lupain ng Kanaan at binigyan ng maraming lahi. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman ni Isaac si Esau at Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kabundukan ng Seir bilang bahagi niya, pero si Jacob at ang mga anak niya ay pumunta sa Ehipto. Pagkatapos, isinugo ko sina Moises at Aaron sa Ehipto at pinadalan ko ng mga salot ang mga Ehipsyo at inilabas roon ang inyong mga ninuno. Pero nang makarating ang mga ninuno nyo sa dagat na pula, hinabol sila ng mga Ehipsyo na may mga kabayo at mga karwahe. Humingi ng tulong sa akin ang inyong mga ninuno at nilagyan ko ng kadiliman ang pagitan nila at ng mga Ehipsyo. At nilunod ko agad ang mga Ehipsyo sa dagat. Nakita mismo ng inyong mga ninuno ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at tumira kayo sa disyerto ng mahabang panahon. Pagkatapos dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreyo sa silangan ng ilog ng Hordan. Nakipaglaban sila sa inyo, pero pinagtagumpay ko kayo sa kanila. Nilipol ko sila at nasakop nyo ang lupain nila. Pagkatapos nakipaglaban sa Israel ang hari ng Moab na si Balak na anak ni Zippor. Inutusan niya si Balaam na anak ni Beor na sumpain kayo. Pero hindi ko pinahintulutan si Balaam na gawin ito sa inyo. Sa halip, binasbasan kayo ni Balaam at iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Pagkatapos tumawid kayo sa ilog ng Hordan at nakarating sa Jericho. Nakipaglaban sa inyo ang mga taga-Jericho. Ganoon din ang mga Amoreo, Perezeo, Cananeo, Heteo, Gergaseo, Hiveo at Jebuseo. Pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinadalhan ko ng mga putakti ang 2 haring Amoreo para itaboy sila bago pa kayo dumating. Nanalo kayo hindi dahil sa inyong mga espada at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi nyo pinaghirapan. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Kumakain kayo ngayon ng mga ubas at mga olibo na hindi kayo ang nagtanim. Kaya ngayon, igalang niyo ang Panginoon at paglingkuran na may katapatan.
Itakwil na ninyo ang mga Diyos-Diyosang sinasamba noon ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates at sa Ehipto, at maglingkod kayo sa Panginoon. Pero kung ayaw niyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates, o sa mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Sumagot ang mga tao, wala sa isipan naming tumalikod sa Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos. Ang Panginoon na ating Diyos mismo ang naglabas sa atin at sa mga ninuno natin sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Nakita rin natin ang mga himalang ginawa niya. Iningatan niya tayo sa paglalakbay natin sa mga bansang dinadaanan natin. Itinaboy niya ang mga Amoreo at ang ibang mga bansa na naninirahan sa mga lupaing ito. Kaya maglilingkod din kami sa Panginoon, dahil siya ang Diyos namin. Sinabi ni Josue sa mga tao, hindi kayo makapaglilingkod sa Panginoon dahil siya'y banal na Diyos at ayaw niya na may sinasamba kayong iba. Hindi niya babaliwalain ang pagrerebelde at mga kasalanan ninyo. Kapag itinakwil niyo ang Panginoon at naglingkod kayo sa ibang Diyos, magagalit siya sa inyo at paparusahan niya kayo. Lilipulin niya kayo kahit na noon ay naging mabuti siya sa inyo. Pero sumagot ang mga tao kay Josue, maglilingkod kami sa Panginoon. Sinabi ni Josue, kayo mismo ang mga saksi sa mga sarili niyo na pinili ninyong paglingkuran ng Panginoon. Sumagot sila, oo, mga saksi kami. Pagkatapos sinabi ni Josue, kung ganoon, itakwil niyo na ang mga Diyos-Diyosan niyo at paglingkuran ninyo ng buong puso ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Sumagot ang mga tao, paglilingkuran namin ang Panginoon naming Diyos at susundin namin ang mga utos niya. Nang araw na iyon, gumawa si Josue ng kasunduan sa mga tao roon sa Shechem at ibinigay niya sa kanila ang mga kautusan at mga tuntunin. Sinulat ito ni Josue sa aklat ng kautusan ng Diyos. Pagkatapos kumuha siya ng malaking bato at itinayo sa puno ng terebinto malapit sa banal na lugar ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa lahat ng tao, ang batong ito ang saksi natin na nakipag-usap ang Panginoon sa atin. Magpapatunay ito laban sa inyo kung tatalikuran ninyo ang Diyos. Pagkatapos pinauwi ni Josue ang mga tao sa kanya-kanyang lugar. Namatay si Josue at si Eleazar. Dumating ang panahon na namatay ang lingkod ng Panginoon na si Josue, na anak ni Nun sa edad na 110 taong gulang. Inilibing siya sa lupain niya sa Timnath Sera, sa kabundukan ng Ephraim, sa hilaga ng bundok ng Gaas. Naglingkod sa Panginoon ang mga Israelita habang nabubuhay pa si Josue. At kahit patay na si Josue, nanatili pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon habang buhay pa ang mga tagapamahala ng Israel na nakaranas ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa Israel. Ang mga buto ni Josue na dinala ng mga Israelita mula sa Ehipto ay inilibing sa Shechem, sa lupa na binili ni Jacob ng 100 pilak sa mga anak ni Hamor na ama ni Shechem. Ang lupaing ito'y bahagi ng teritoryo na ibinigay sa mga lahi ni Jose. Namatay din si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing sa Gibeah, ang bayan sa kabundukan ng Ephraim, na ibinigay ni Eleazar sa anak niyang si Phinehas.